This is expert tungkol sa Nipah virus na ito. Dr. Salvana, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa DZXL 558 RMN Manila. Magandang umaga, Aljo. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig. Ano ba itong Nipah virus, sir? Meron na bang Nipah virus sa Pilipinas? Huwag naman po sana. Well, sa ngayon po, wala pa pong nababalitaan na bagong case po ng Nipah virus dito sa Pilipinas. Sa ngayon, ang alert po ng WHO ay yung nangyayari po sa West Bengal sa India, kung saan 5 na po yung nagkaroon ng Nipah virus at so far, thankfully, wala pa naman namamatay at may higit sa 100 na naka-quarantine ngayon. Ano ba itong sakit na ito, Dr. Salvana? Paano ba ito may tatransmit sa tao? Mula daw sa hayop ito tama ho ba? Yes, tama po yan. Ang Nipah virus po, ito po usually ay nakadapo sa mga paniki, sa mga bats, yung tinatawag na fruit bats, yung malalaking paniki po ito. And pwede itong malipat sa mga hayop, usually sa mga kabayo or sa mga baboy, dahil kinain nila yung prutas na kinain nung paniki. Tapos, pag nagkasakit yung baboy or nagkasakit yung kabayo, syempre, domesticated animals ito, pwedeng lumipat sa tao sa pamamagitan ng kung may sinisipon or merong mga secretions yung mga hayop, pwede yung makahawa or kung kainin natin yung hayop na may sakit. Nakamamatay? Yes po, ito po ang problema sa Nipah virus. Bagamat ang usual symptoms niya sa pagmaaga pa lang, parang trangkaso po yan, yung iba pwedeng mag-proceed po dun sa tinatawag na encephalitis or pagmamaga ng utak mismo. Opo, iba po yun sa meningitis. Yung meningitis, yung nakabalot na tinatawag natin na meningia sa utak, yun po yung namamaga. Ito, yung encephalitis, yung utak mismo, yung namamaga. Kaya po ito nakamamatay. Ang fatality rate po nito ay 40 to 70%. Okay. May iba tayong mga kababayan kumakain ng paniki. Tama ho ba? So, paano po ito maiwasan? Ito pong pagkalat ng Nipah virus. So, yes po, actually, medyo delikado po talaga yung, actually, hawakan mo lang yung paniki. Minsan may mga iba't ibang virus yan, hindi lang Nipah virus. Pangkaraniwan, may rabies po yan, pwede kayo magka-rabies. So, paghawak mo pa lang, pwede nang mahawaan ka ng Nipah virus ng mga paniking itong infected? Yes po. So actually, iwasan po natin humawak ng paniki kasi hindi lang Nipah ang dala ng paniki. Marami pa pong ibang sakit. Lalong-lalo na wag po natin kainin. Pero sa ngayon po, historically, nagkaroon na tayo ng Nipah dito sa Pilipinas noong 2014. Nagkaroon ng outbreak sa Sultan Kudarat. There were 15 cases, 9 po yung namatay. At nakuha nila to dahil kinain nila yung isang kabayo na may sakit at imbes na ilibing na lang nila, sinlotter nila tapos yung buong barangay pa ata yung kumain So ang nangyari, kinuarantine yung area na yon, na-control naman po dahil bagamat pwede siyang lumipat from person to person or yung tinatawag na human transmission, hindi po ito very efficient. Kailangan po talaga close contact. Hindi po siya parang COVID. Pwede bang lutuin na mabuti ang karne ng kabayo, ng baboy? Oo, para makaiwas dito sa Nipah virus, maging sa, sabi nyo nga, kahit nahawakan yung paniki, wag. Opo, doktor. Iba kasi talagang hinakain yung paniki klase. Opo, hindi po reliable yun kasi pwede mong lutuin, baka pwedeng matanggal yung virus, pero kasi yung paghawak pa lang nung karne sa pagluto, pwede ka nang mahawa doon. So, wag po nating subukan, lalo na alam naman natin, sabi naman ng Department of Agriculture, kung may sakit po ang isang hayop, wag niyo po yung kakainin. Kasi baka kung ano pa makuha nyo, hindi lang Nipah, rabies at iba-iba pang tinatawag na zoonosis. Okay, so ano pa ho ang mga simptomas nito? Initial symptoms? Yes po, actually yun ang problema kasi ang initial symptoms nito parang trangkaso lang, nagkakaroon ng headache, pwede po magkaroon ng sakit sa kasukasuan, yung mga joint pains. So hindi po siya talaga madi-differentiate sa pamamagitan ng symptoms kung maaga pa lang. Ang importante dyan is malaman natin kung merong exposure, kumain ba ito ng ng kabayo or ng baboy na may sakit.
at nandun ba siya sa area kung merong sabihin natin kung nagkaroon ng report na gano'n, katulad nung sa Sultan Kudarat. Pero sa ngayon, wala po talaga tayong suspect cases dito sa Pilipinas for now. Ang importante po is babantayan po natin yung mga pumapasok galing dun sa areas na may na-report na kaso at ito po ay tinututukan na ng Department of Health. Wala ba ubang bakuna dito sa Nipah virus, Dr. Silvana? Meron po actually bakuna na pinag-aaralan. Ang problema kasi, very rare itong Nipah virus. Syempre, para mapatunayan mo na gumagana ang isang bakuna, ilalagay mo yan sa isang lugar at titingnan mo, ikukumpara mo yung mga taong walang bakuna at merong bakuna kung mas mababa yung cases. Paminsan-minsan lang to, merong outbreak ng 100, 200, tapos mawawala na for mga 2 to 3 years. So mahirap po talaga aralin kung merong bakuna na gagana. Hindi kagaya ng COVID, million yung kaso. So nalaman po natin agad na gumagana po talaga yung mga bakuna. Mas mahirap po siyang aralin para sa mga rare diseases katulad nito. So may nakaka-recover itong sakit na ito? Yes po. Nakaka-recover naman ang ayoko sabihin majority kasi 40 to 70% yung mortality rate. Pero yun nga, pwede naman pong pag-ingatan. Unang-una, wag kakain ng mga may sakit na hayop. Pangalawa, dun sa ating mga elderly and mga immunocompromised, as usual po, virus po ito, pwede pong makuha sa mga secretions. Paghugas ng kamay at paggamit ng mask, nakakatulong po yun. Okay, sige, paalala na lang po sa ating mga nanonood at nakikinig po ngayon na Dr. Silvana, anong dapat gawin para makaiwas tayo sa iba't ibang uri ng sakit, lalo na itong Nipah. Go ahead po. Yes po, makinig po tayo sa mga otoridad, lalo na yung Department of Health. Kung may travel po tayo, let's pay attention to the alerts at kung pupunta or pabalik tayo ng bansa, yung e-travel po, siguraduhin po natin, i-fill up natin ng maayos. Makakatulong yan po para yung overall health ng bansa, at least na monitor po natin at mababantayan po natin kung merong banta ng pagpasok ng Nipah. Alright, maraming salamat Dr. Edsel Silvana, Infectious Diseases Expert. Good morning po. Thank you. Good morning po. Thank you. Stay safe.